point B, yan yung ginawa nating redundant forces. So, pag in-apply nyo in-apply natin yung using force method, so tatanggalin muna natin yung support conditions along B, then free siya to move, free to displace. So, yung nakikita nyo andun sa B na primary structure, yan yung delta B. Then, saka natin ibabalik yung BY na yung ating redundant. Then, titingnan din natin kung ano yung magiging deflection niya. So, yan yung delta prime BB. So, dapat pagka pinag-sum nyo yung dalawa, yung delta B plus delta prime BB, dapat nalalabas dyan, 0. So, yun yung ating equation using force method. So, ang una mo natin i-determine dito, yung displacement along delta B. Yan. So, yung delta B dito, makukuha natin yan using, yun nga sa chapter 8 na double integration method, array method, or conjugate B method. So, dito, since ang sinample ko na naman ay yung area method, so yun na lang yung gamitin natin. Pero parang mas madali din dito yung double integration. So, siguro kayo na lang yung mag-try nun, yung double integration method. So, sa atin, gamitin ko naman ay yung area method. So, para magamit natin yung area method sa chapter 8, kailangan natin mag-draw ng superposition. Yung moment diagram by parts using superposition. So, kupain ko muna to. Or, lalagay solution. Or, delta B. Ayan. Using area method. So, hindi ko nalalagay using area method. So, understand na natin yan. So, lagay lang tayo ng reference line. So, dito, kailangan yung reference line nyo, yung mga distributed load continuous. So, pag dito tayo naglagay ng reference line para maging fix yung support condition na yon dito sa joint A, yung inyong pag dito sa joint A, yan. So, makikita nyo yung inyong distributed load hindi continuous. So, pwede rin naman dito kaso nga lang, kailangan yung inyo ito i-continuous yan. So, maglalagay kayo dito ng rectangle. So, pag naglagay kayo dyan ng uniform distributed load, maglalagay din kayo sa ilalim. Yan. Pag ginamit nyo yung joint A. So, para hindi na tayo maglagay niyan, so, prone pa kasi masyadong madami. So, dito, ang gagawin ko na lang reference line, pwede itong gitna, pwede rin naman to sa joint C. So, para hindi ko na kunin yung support condition sa joint C, so ito na lang gagawin ko. Itong reference line ko for superposition yung joint C. So, kailangan ko lang yung value ng AY. So, yung AY na yan, makukuha natin using equilibrium equation. Kasi nga, yung ano na lang dito sa primary structure, 3 lang. So, using yung 3 equations, masasabi nyo itong AY, CY, and CX. Pero ang kailangan ko nga lang dito si AY. So, para ma-determine natin yan, si AY, using tayo ng summation moment at C equal to 0, counterclockwise, positive. So, si AY maging negative multiplied by, ano ba to? So, 6 feet by 6 feet into by 12 feet. So, magiging 24 to plus 12 multiplied by 18 minus plus 3 multiplied by 12 times moment arm na 6 equal to 0. So, makuha natin si AY. Yan. So, ilan tong AY dito? So, hindi ko na kailangan kunin yung CY at CX kasi ang ginawa natin reference line para maging superposition, yung joint C. So, para mag-draw tayo ng moment diagram by parts, ito yung ginawa kong reference line along joint C. Kasi pag sa joint B, kukunin ko pa yung reactions easy. So, para less, tawag ito, less mistake at saka yung time,
So, sa joint C na lang tayo. So, ilan si AY? So, baka nakuha nyo na yan sa yung practice nyo. Kung na-practice nyo na to. So, pa-calculator na lang kung ilan si AY para makapag-proceed tayo. So, 18. So, pa-check na lang ako 18 kasi isa lang yung nag-chat. So, hindi ko na kung ba? So, yan tama. So, okay na yan, diba? So, continue tayo dito sa AY. So, lagay lang natin yung value ni AY dito. Yan. So, itong siya, solid ko siguro to. Yan. Para yan yung ating reference line. Yan. Yung magenta. So, mapapansin nyo dito, using superposition, may tatlong kinds of loadings. So, isa yung dalawang concentrated and isang uniformly distributed load. So, pag concentrated, triangle lang naman yung magiging moment diagram by parts niyan. Then dito, second degree parabola. Yan. So, lagay lang natin dito. So, 18, dito tayo sa joint A, 18 times 24. So, ilan yan? 18 times 24 equals so 432. 432. So, dito ko lalagay yung ating moment para alam natin na yung moment yan ay keeps speed. Ayan. Then yung ating 12 multiplied by 18. So, pababa yan. So, dapat negative. Ayan. So, ito ay negative 12 multiplied by 18. So, equal tayo sa 216. 216. Negative. Siguro tanggalin ko yung video para malinaw-linaw. So, dito naman sa distributed load, since yan ay 0 degree, first degree, second degree yung magiging moment diagram yan. So, lagay natin dito. Tama na. Yan. So, yan ay second degree parabola. So, dahil pababa, so, decreasing. Increasing. Decreasing para, sorry. Concave downward. So, ito ay negative 3 multiplied by 12 times 6 equals so 216. So pag pinag-add nyo yung negative 216 times 2, dapat alabas ay 42. So alam natin kasi yung joint C dun sa hinge, kayang moment. So dapat 0 yun. So pag pinag-add nyo yan, tsaka to, dapat alabas 0 kasi alam natin dun sa joint C, hinge support, walang moment. So dapat 0. So tama naman yan, 0. Kasi 216 times 2, 432. Yan. So after natin model yung moment diagram by parts using superposition, so i-hatch ko lang. So kung may questions kayo, kindly click na lang na your raise hand buttons para
discuss na agad natin. Yan. So, after natin madraw yan, so using area method, kailangan natin ma-determine itong si delta B. So, paano natin ma-determine yan? Using geometrical shapes. So, magdodraw tayo ng tangent line between A and C. Pero ang pwede na rin naman sa tangent A na lang. So, alam natin dito, sa tangent, magta-touch yung dalawa. I-move ko na lang. Wala. Okay. Yes. So maglalagay ako ng to draw the geometrical shapes, maglalagay ako ng tangent line along A. So alam natin na yung dito sa hindi naman fix yung ating A. So pag fix siya kasi horizontal yung tangent line yan. So dahil nga ito yung roller at saka yung sa joints niyo hinge. So sa tangent sa A, naka-incline yung inyong tangent line. So dahil nga pababa yung ating ating displacements, so pababa rin yung inyong angle of inclination. So paano pa ba ito? Huwag na kulay. So block na lang ulit. So yung joint A dito ito, magta-touch yan dun sa tangent line. Actually dapat hindi ganito yung diagram ng displacement. Dapat hindi magta-touch yun sa baba o hindi mag-i-intersect. Sorry. So itaas ko siguro to. Yan. So kailangan kasi hindi magta-touch yun nasa magta-touch lang yung nasa joint A. So ito magta-touch dapat. Dito nasa joint A. So itong nasa between nila, hindi natin magta-touch yan. Yan. So ayusin ko lang. So ito yung kanilang tangent line. So pag area method, kailangan nyo muna mag-draw ng geometrical shapes. So alam natin na yung tangent sorry siguro natin. Ito. Para hindi tayo magulan, tanggalin ko na itong CCY. Hindi man ito kailangan dito eh. Pero baka mawala. Lagay ko na rin pala. Ba magandang kulay. Ito na lang. So alam natin na yung tangent deviation at point C, ito point C with respect do sa tangent line ni A, di ba, ang formula doon ay tangent line of C, tangent deviation of C with respect do sa tangent line ni A, equal nga yan sa 1 over EI times area siya ba siya? Yan ang CA times X bar ni C. Yan. So, pero hindi yan yung deflection. Yan pa lang yung tangent deviation. So, pag nakuha nyo yan, so dyan muna yung ating gagamit kasi tayo dito ng triangular ng similarity of triangles. So, alam naman natin na yung tangent deviation at point B, diba ito na yung point B? Ito.
Yan. Yan. Kasi nandiyan yung displacement niya. So, tangent deviation at point P dito with respect sa tangent line A, kasi nga ito yung tangent line A, itong block na to. Yan. Itong block na to. Yan ay tangent line at tangent deviation of point B with respect sa tangent line A. So, ganoon pa rin yun. 1 over EI. So, hindi ko naman ilalagay yan muna. So, makikita nyo by similarity of triangles, yung tangent deviation of ito, deviation with respect sa A over length na 24 is equal sa delta B plus tangent deviation of point B with respect to A over 12. So, makukuha nyo itong delta B. Pag nakuha nyo muna itong dalawang tangent deviation. Yan. So, kunin muna natin itong sa TCA at saka sa TBA. Yan. So, kupain ko muna to. Yan. So, ito muna. So, equal sa 1 over EI. So, yung area dito, so since area ng CA, so between CA yan. So, sin A, so lahat makukuha. So, yung triangle, dalawang triangle, tsaka isang, so ito pala yung second degree parabola. So, lagay natin dito, ito ay second degree parabola. Yan. So, doon muna tayo sa upper triangle, yung pinakamalaki. So, ano natin, area ng triangle, 1/2 base times height na 432. Then, yung ating centroid with respect sa C. So, ito lang naman pinapahanap. So, dito, so, ito yung X ng bar ng C dito sa malaki, sa maliit, then dito. So, hindi ko na masyado i-elaborate. So, alam natin sa jam, pag triangle, yan ay 1 over 3. So, 1 over 3 ng base. So, ang base ay 24. Yan. Plus or minus, kasi nga negative to, so, iwalay ko na itong negative sign. So, minus 1/2 base times height. Multiply by, since ito ay triangle so 1/3 dun sa jam times base na 18. Ayan. Minus, so since ito ay second degree parabola, 1 over n plus 1. So 1/3 yung kanyang area, 1/3 ng base. So yung base natin dito ay 12. Multiply by height na 216. Then, since ang centroid ng nth degree ay 1 over n plus 2, so 1/4. 1/4 ng base. Ayan. So, okay na yung ating, so kunin lang natin yung area. So, pwede nyo kayo mag-simplify nito. So, pwede siguro kayo mag-cancel o pwede nyo rin namang i-type na lahat yan. So, pwede nyo siguro i-type na lang para hindi na kayo malito. So, 24 times 432 times 24 over 2 times 3 minus 18 to 16 times 18 over 2 times 3 minus 12 times 216 times 12 times 3 times 4. 255 over PI. So, pacheck na lang kung tama itong to 25,596. So, yun ang natin dyan sa
specific tayo like for example sa ating So bago tayo proceed, pa-check na lang. Kasi ito lang yung ano eh. So based sa calculator ko ito lumalabas. Pero pa-check kung tama yung pag-complete ba kasi mali. Bakit? Una, at sunod na tanong sa atin, paano natin ma-identify yung tinatawag natin na ready yung ating space for our computer. Siguro kung tayo masarap tayo, familiar ko tayo yung tinatawag natin yung next. That is the way, hindi ko lang alam kung kasama dito sa So tama ba yung ano ko, yung computation natin dito? Yung calculator? 25,596. So anyway, may answer naman dito. So pag nagkamali tayo dito sa final answer, dito na yun sa calculator. So continuous tayo dito sa sa tangent deviation at point B with respect do sa tangent line A equal yan sa 1 over EI, area ng BA, then yung multiply by centroid ng XB. So dito, ang magiging XB naman niya, so makikita niyo between BA, dalawa na lang yung matitira. So itong si ano yan, yung dalawang triangle lang yung matitira dito. Yan. Yan. So yung second degree parabola, hindi natin kailangan doon sa tangent deviation at point B with respect sa A. So, ang kailangan na natin muna kunin yung moment dito sa between point B. Yan. So, kailangan natin makuha to at saka to. So, ganoon pa rin naman yung process. 18 times ano yung length po? 12. So, yan yun. So, 18 times 12, 216. 216 lang to. Yan. Then, yung kabila naman ay 12 multiplied by 6. So, 12 times 6. So, 72. So, negative 72. Yan. So, pwede na tayo mag-proceed dun sa area. So, equal yan sa... So, parang ito rin yun. Tanggalin lang natin yung parabola. Yan. Then, partan lang natin yung values. So, 1/2 ng base. Yung base ngayon natin ng triangle, sa between A and B, o B and A ay 12. Then, ito ay 216 multiplied by, so 1/3 ng 12 minus 1/2 times 6 times 72, 1/3 ng 6. So, equal to sa 12 times 216 times 12 divided by 3 minus 6 times 72 times 6 over 2 times 3. And so, 47,752 over AI. Yan. After natin ma-determine yung dalawang tangent deviation with respect to sa tangent line A, so by similarity of triangles, saan yung 27,216? Saan ba yung 27,216? Doon po sir sa 25,596 po. Saan yun? Sa equation po. Pangalawa sa pangatlo. TCA po. Nauna po. TCA. So, 27. 216. Yung pangalawa, tama ba? So, your structural okay, para hindi pasukan ng tubig kung halimbawa i-absorb ng
i-absorb ng lupa natin yung mixture ng concrete mixture natin. Am I right po? April. So, dito sa TBA, tama ba 'to? Tama. Sige. So, thank you. Continue tayo dito sa Ayan. Ko ng comma. So, kung tayo sa similarity of triangle, so 27,216 pa rin. So, pag kasi magkakamali eh. So, kaya maganda pag 2 or more eh. Yung nag-agree sa pag-compute. So, by similarity of triangles, yung malaking triangle, so pag ito, so pag tangent line itong malaki, equal lang yan kasi doon sa tangent line ng maliit. So, ito, saka ito. Equal lang yan din yan. So, by tangent line, so yung green, malaki natin, so ito yun. Diba? Ito yung kanyang opposite. So, yan yung 27,216 over EI over yung length, yung kanilang adjacent. So, yan yung 6 plus 6 plus 12. So, yan yung 24. Is equal to yung sa magenta natin. So, yan yung delta B plus 2 over 12. So, yan yung sasabihin delta B natin. Payahin ko na to. So, delta B plus 4,752 over EI over length. So, length yun ay 6 plus 6. So, yun ay 12. Yan. So, itong 12 by cross multiplication, dilipat ko dito sa baba. So, simplify natin. So, magiging, mawawala na ito dito, by cross multiplication. So, ito magiging 2 na. Yan. So, pag ganyan, numerator, dito sa taas, so, 27,216 divided by 2 yan. Diba? I-divide nyo yan dito. So, yan 27,216 divided by 2 ay 13608 over EI is equal to ito. Yan. So, makukuha nyo na yung delta B. Ayan. So, ilan ba yung delta B? Minus 4752. So, lalabas ay 8856. 8856 over EI. So, yan yung ating delta B. So, medyo mahaba lang. Pero yung second naman, doon sa redundant applied, may formula niyan kasi nga automatic. Pagka nasa center yung concentrated load, PL cube over 48 EI. So, dito lang talaga tayo matagalan sa primary structure. So, for sabihin ko lang ito. Ito ko siguro ilagay. So, for beta prime BB. Yan. So, alam natin, para makuha natin yung delta prime BB, mag-a-apply tayo dyan ng virtual work. Then, yung unit load. So, lagay tayo dito. Pay natin yan. Palitan lang natin yung ating BY ng 1.
Then, so gawin natin ito ay vertebral work of dy. Of redundant dy. Yan. So ito, instead na delta prime BB, ang magiging displacement yan ay, so kupain ko lang yung dati. Saan ba yung ano? Ito, FBB. Yan. So alam natin na yung delta prime BB equal sa dy multiply by FBB. Yan. So itong FBB, meron yan sa table. Iba yung FBB na yan, kung titingnan nyo, saan ba yung table natin dito? May parehas yan ito. Nasa center siya. L over 2, L over 2. So ang Bmax niyan, or located doon sa gitna talaga, x over L over 2, ay PL cube over 48 EI. So pag ganyan, kaya naging negative, kasi downward yung displacement. Kung mabalik tayo doon sa ating problem, upward to. Upward. So yan ay positive. So pag sinubstitute natin to, yung ating FBB na PL cube over 48 EI doon sa equation, to equation natin. Yan. So substitute natin yung value. Yung ating delta B, alam natin. So 0, negative kasi nga based doon sa geometrical shapes, downward. So pag kaya naging positive to, itong tangent deviation, ibig sabihin, kaya naging positive yan, ibig sabihin yun, yung inyong tangent line ay above doon sa point ng displacement. So tama yung inyong assumption ng displacement. Yan. Pero pag ang tangent line nyo ay below, yung inyong displacement ay below doon sa tangent line, magiging negative yung inyong answer dito. So mali yung inyong assumption. Pero makikita nyo naman dito sa drawing na lahat naman ng loadings downward. So understand talaga natin, bababa lahat yan. Yung ating structures. So lagay lang natin yung, kasi dito sa area method, hindi automatic na may sign eh. Hindi niya nilalagay negative, hindi automatic. Tayo maglalagay. Pero doon sa double integration, tsaka sa conjugate B method, automatic may negative sign yun pagka downward yung displacement. So yun yung disadvantage pagka area method. Nakaka-base sa geometrical shapes yung sign. So yung delta B natin ay negative 8856 over EI plus delta prime BB. And delta prime BB ay BY multiplied by FBB, na yung FBB nga ay PL cube over 48 EI. So yung P dito, ng vertebral work natin ay 1. So 1 multiplied by L, na yung L dito ay 24 cube over 48 EI. Yan. So after nyan, makukuha nyo na si EY. Yan. So, EY is equal to, so yung negative, mapupunta sa kabila. Then, so ang sagot ba ito? So, tama ba na 30.75 to? So, pa-complete na ako, tama. Ito ay 30.75 kips. So, pa-check na lang. So, ito naman, ililipat nyo sa kabila, tapos cross multiply yung 48 divided by 24 cube. So, lalabas ay 30.75. So, since pinapahanap pa yung support conditions, tsaka draw the shear moment, so ito yung isang answer. Yan. So, after nating ma-determine si BY, lagay nyo lang yan doon sa structures. Makikita nyo yan. So, copyin ko lang ito ah. Yan.
So, since yung BY nakuha na natin, so mapapansin nyo, yung unknown na lang dito ay 3 forces. So, pag ganyan, solvable yan using equilibrium equation. Makukuha nyo si AY, makukuha nyo rin dito. So, dito si CX ay automatic 0 kasi wala namang horizontal load. So, gamitin ko uli yung ito para makukuha si AY. So, makadagdagan lang ng BY. So, para hindi na tayo ayan. So, ang wala lang dito yung BY sa primary structure, yung primary structure na ginamit natin. So, minus 30.75 multiplied by 12. So, ilan to ngayon? Si AY. So, dapat si AY daw ay 2.625 kips. So, check nyo na kung tama. 625 kips. Times 8 plus 3 times 12 times 12 2.625 Kasi pag the more compactions na yung ang possibility is hindi siya talaga papasok ng tubig. Kahit sabihin natin plus 8 passes lang, compacted pa rin siya. So, after natin ma-determine si AY, so proceed naman tayo kay CY. So, summation forces at vertical or along y-axis. So, ibig sabihin So, AY plus 30.75. Nakuha ko na pa si AY. So, 2.625 plus 30.75 plus CY minus 12 minus 3 times 12 equal to 0. So, CY dyan ay 12 minus 3. Ano sa kanya? 14. So, 14.625. So, ito yung AY, ito yung CY, tsaka ito yung CX. So, yan yung support conditions along A, B, and C. So, may pinapahanap niya rin yung shear and moment diagram. So, ito pa lang yung for design. Hindi yan yung moment diagram by parts. So, kupain ko yun siguro yung ginawa ko dito. Yan. So, sigurado tayo class na sigurado tayo na nagkaroon ng proper compaction with the whole depth ng ating lupa. So, dito hindi ko napapakita yung areas ha. Automatic na agad yan sa calculator. Kaya ko lang ito. Kailangan pa natin i-compact yung first layer na natin pasado na. So, ito yung shear. Ang shear niya ay kips. Ayan. So, yung AY natin dito ay 2.625 kips. Then, ang CY natin dito ay 14.625 kips. Ayan. Ayan. So, yung AY dito, maganda kulid to. Tumaas ng 2.625. Ayan. So, tumaas siya ng 2.625.
Then, wala naman tayo nakikita load between A tsaka sa 12. So, diretso lang yan. Then, bababa siya ng 2.625 minus 12. So, yun ay 9.375. So, negative 9.375. Then, wala naman tayo nakikita ang load between 12 pips to joint B. So, horizontal lang yan. Ayan. Then, meron tayo nakikita concentrated load. Apply nyo yan. 30.75. So, tataas siya ng 21.375. So, dito dito naka-scale. Then, may makikita tayo dito concentrated load, yung distributed load. So, yun ay triangle. So, multiply nyo na yung area na shapes. So, minus 3 times 12. Then ay 14.625. Yan. Negative 14.625. Yan. Then may nakikita tayong reaction along joint C. So, tataas lang. So, mag-i-equal yan sa 0. So, yan na yung inyong shear. So, after natin ma-draw yung shear, proceed naman tayo sa moment diagram. Yan. So, yung moment natin dito na units ay Kipps feet. Yan. So, kailangan ko muna siguro makuha itong area nitong triangle sa shear. So, lagay ko to x. Ito ay 12 minus x. Yan. By similarity of triangles, yan. Dalawa kasi triangles, dapat ST. Yan. So, yan. So, 21.375 over x is equal sa 14.625 over 12 minus x. So, para makuha natin yung x ay equal sa, kung gusto nyo i-shape solve, paano natin siya makukumpak na naka-like, for example, naka-45 degrees yung loop natin. Paano natin siya yung possibility na tayo ay magkaroon ng so lalabas ang x nyo ay 7.125 feet. So yung ating 12 minus x equals sa so 4.875 feet. Yan. So, pwede tayo mag-proceed dun sa moment diagram. So, yung area ditong first region natin, ito. So, multiply nyo lang yan. Tapos, i-add nyo to, add nyo rin to, add nyo rin dito. So, dapat lalabas yan ay 0, 0. 0 sa A, 0 sa C. So, 2.625 multiplied by 6. Ay 15.75. So, dahil yan ay 0 degree, so first degree. Ayan. So, 15.75. Then, minus yung area nung nasa baba, sa origin, na 9.375 times 6. So, negative 40.5. Negative 40.5. Then minus, plus 1/2 times base. Ang base nito ay, nung triangle sa upper ay 7.125. Tapos yung height niya, 21.375. So yan ay
35.648 o 65. So dahil ito, makikita nyo decreasing kasi bumaba ayo. So pag ganyan, concave, downward. 35.65. Then minus yung area naman nung nasa lower na 1/2 base na 4.875 multiply by height na 14.625. So, dapat lalabas niya ay 0. So 0 to negative, decreasing. So pag decreasing, concave, downward. So ito ay second degree parabola. Yan. Sorry. So natin ito ay second degree parabola yan. So after nyan, yan na yung moment diagram. So ito na yung design. So pipiliin nyo lang dyan yung maximum positive at saka maximum negative. Yung maximum dyan, yan yung gagamitin nyo sa design subjects para makapag-determine ng dimension ng structures. So ito yung ginagamit sa design, hindi yung superposition. Yung superposition ginagamit lang yung for displacement. So take note So ito yung final answer. Yung support condition tsaka yung shear and moment diagram. So may questions kayo before tayo proceed dun sa last problem? Engineered level ang So kung wala kayo questions, dito tayo sa last problem natin. So mag-ano ka, nasabi ko naman sa inyo last week, next, pag natapos ko na tong ating discussion, continue natin yung ating quiz next week. So, dito sa last problem, draw the shear and moment diagrams for the beam shown in figure below. EI is constant. Neglect the effect of axial load. So dito, makikita nyo, wala naman talaga siya axial load kasi nga lahat ng loadings ay horizontal, vertical. So meron niya shear at saka moment lang. So mapapansin nyo, dalawang at both ends, merong peaks. Yan. So ang tawag dito sa beam na to ay restrained beam. So naka-restrain siya, naka-fix. So hindi siya magro-rotate both ends. Kaya naka-restrain. So pag nag-draw kayo ng FBD dito, para ang tendency is hindi siya mag-absorb ng tubig. Kasi di ba, ang ating plastic sa permeable materials, pag pumasok ang tubig sa taas, ibig sabihin mag-infiltrate o mag-boost down siya. Kasi permeable materials. So, ako yung natatawa ng minsan. So ito yung AY, BY, then moment at A, then moment B. So kung mapapansin nyo, 4 unknown forces. So 4. And then, kung gagamitin nyo yung equilibrium equation, 3 lang yung pwede. So ibig sabihin yan, may 4 unknown, may isa dyang degree of indeterminacy. So pag may first degree of indeterminacy, hindi nyo masusubo na itong equations. Kailangan nyo munang gamit ng compatibility equations or using force method. So pag ganyan given yung pag itong both ay fixed, tapos may moment, so i-relate natin yan doon sa ginawa natin doon sa sa sample problem yung application. Babalikan niyo yung ating discuss na 2 weeks up in 2 weeks. Ano ko lang So ito kasi yung continuous beam.
Saan ba yan? Ito. Hindi. So ito. Kung mapapansin nyo, ito pala. Yan. Yan. Di ba makikita nyo mayroon itong prop beam, mayroong hinge, o mayroong rocker, o roller doon sa joint B, then fix dito. Yan. I-apply natin yung ginamit, kung paano natin i-apply dito. I-apply natin yung application nito dun sa last problem natin na gumamit siya ng slope. I-relate niya yung moment at A, yan yung ginawa niya redundant, then yung slope, yan yung relate lang this zero or equivalent doon sa value ng fix. So ito, kung paano natin i-apply ito, kung paano nakikita dito, i-apply natin sa last problem. So may primary structure, redundant din sa MA, then merong alpha AA. So apply lang natin yan doon. Yan. So ito yung actual beam. Yan. Tayin ko lang ha. So that is for our compaction. So, ang gagawin natin class, we have sa ating laboratory, meron tayong gagamitin na parang capturing hammer. Yung parang They have any questions with my comments? para ma-identify natin totally compacted siya. Tapos yung ating Yan ko lang ha. branches, like for example, sa ating mga kalsada, ito talaga natin yung mga lugar natin, yung mga priority natin sa natin. So, ang tendency dyan is to So gawa tayo ng primary structure. So pag primary structure, ang gagawin natin redundant yung moment. So redundant. Mas strong siya sa tinatawag yung mas strong siya sa pag-resist ng tinatawag natin yung loads na lalo sa mga bibig. Kaya nga nilalagay natin sa taas yung ating face, yung ating face. So tatanggalin ko yung moment dito sa A. So pag ganyan, both ay fix sa both end. So ang assumption kasi, ba't dinadalagay ko dito? Primary structure. So ang ginagawa nilang redundant pag ito both fix or restrained beam, yung moment at A saka moment B. Di ba hindi nagtali yung first degree of indeterminacy? Kasi pag ginawa niyo ito lang ginawa niyo primary structure, pag nag-moment kayo sa A, dalawa yung unknown. Pag nag-moment naman kayo sa B, dalawa din yung unknown. So parang hindi solvable. So hindi parang solvable yung structure. So ang gagawin natin parang sa primary structure, yung both moment at A at saka moment at B ang redundant. So wala muna yan. Ayan. So alam natin na pag fix, meron din kasi yung horizontal. So meron din yung horizontal. Pero sabi nga dito, neglect. Pero para maging equilibrium kasi yung isang structure, primary, so lalagay natin yung blue na yan dito. Tapos lang isa dito. Ayan. So pag ganyan, i-assume nyo lang, sa zero naman talaga yan, i-assume nyo yung isa sa joint A or sa joint B, hinge, yung isa doon sa dalawa ay roller. So kahit anong assumption nyo dyan, sabihin ko ito ay wala na to, since zero naman dito talaga ito, itong bali ng horizontal. So sabihin natin itong bali dito, sa joint B, ito yung hinge, ito yung roller, para maging equilibrium. Kasi pagka tinanggal natin itong isa, both tinanggal natin yan, hindi yan stable. Kasi nga parang roller, pagka nilagay yung horizontal force, iikot yan o dadiretso siya horizontally. So kaya mag-assume tayo na mayroon siya dito. Kahit ang value nito ay 0. Yan. May horizontal support conditions pa rin siya. So after natin malagay yan sa primary structure, lagay din na rin natin yung loadings. Bayan ko na lang yung loadings ko dito. Para pares.
Ito rin naman yan. tubig, lalong-lalo pag yung ating Babaguhin ko lang yung amount. hindi siya magkakaroon ng weight, hindi magkakaroon siya ng funding. Yung tubig natin. Ayun, yung particles natin, yung soil particles natin, kasi that is totally dry or the presence of water is wala. So, parang pag sa atin ay pagsakalan parang bumangag. Gano'n din sa lupa. Parang bumangag ang ating lupa. Ito A, So, pag ito ay B. parang mawiwag na kaya nga sabi ko sa inyo na rin natin. Then dito ay 2 keep spare. Hindi siya magkakaroon ng tinatawag na pag-value, pag-base. So 10 feet, Small particles, 10 so, feet. hindi siya talagang totally compact. Kaya nga, pag nagko-compact tayo, nag-incorporate tayo o nagdadagdag tayo ng konting tubig para magkaroon ng bonding yung ating mga particles natin. Kahit yung ating pores. So after nating ma-determine si primary structure, doon naman tayo ngayon sa redundant forces applied. So ang redundant forces applied natin nga, ayun ko lang to. So, palitan lang natin yung mga value. So redundant. So dalawa yung ating redundant dito. Si MA, MA, right. Yung possibility ng tubig, pag hindi na compacted yung taas, is i-absorb yung Tanggalin ko lang ito. mixture ng tubig natin from our... So ito na ngayon ay 20 feet. So madali siyang mag-dry yung mixture natin at nagkakaroon ng possibility of cracks. Kaya nga yung cracks is andyan parati dahil nga yung ating surface is sobrang init yung lupa niya. Let's see, moment A. Magbuhos ng ating water. Yan. So that is the best. Then, successful yung ating project. i-apply din natin. Wait lang. So ito ay C. Okay, next. Okay, mention a while ago yung meron tayong general principles. So sabihin naman natin, yung pa-redundant B naman, apply. So redundant moment B, apply. So, yung dry unit weight after compaction, first increases as the moisture content. So sabay lang natin na kabila. So, pag lumaki yung ating habang nagdadagay ng tubig as our water content. So dito kaya naging dalawa yung 2 degrees of freedom kasi nga yung summation force at X kasi 0 yan eh. Hindi natin may apply. So mapapansin nyo, kung dalawang equations lang yung ang magagamit natin dito, dalawa 2 degrees of freedom pa rin. Itong moment A at saka moment B. Yan. So kaya naging, tapos yung isang horizontal forces, since alam natin 0 talaga to, itong ay ko yung value muna. AY, ito ay AX, by DX. BX. So, iset nyo lang, since understand natin na yung AX at saka BX, 0 yan. So, para maging equilibrium lang natin, nilagay muna natin yung BX. Yung set yung AX, huwag na natin. Parang, iset na natin yun na 0. Para lang maging equilibrium. Then, after nyon, alam natin yung moment A at saka moment B, redundant forces. So, lagay nyo lang ulit yung moment A, then, moment B. So, hindi nyo sabay yan, hindi sabay silang i-apply. Yan. So, dito sa primary structure, alam natin na may vertical load kayo na distributed. So, magdi-displace yan. Pababa. Yan. Parang napaka-basic naman natin. Sabihin natin na sir, napaka-silly naman o parang kalukuhan na nagdagdag ka ng tubig. Siyempre, sabihin yung possibility ng ating dry weight is na mababawasan. So, after nito, magkakaroon niya ng slope. Then, dito rin, magkakaroon ito ng displacement. Yan. Saka dito sa kabila. So, dito, instead na displacement ang relate natin, slope. Yung slope ni A, slope ni B. Yan. So, dun sa slope ni A, so, makikita natin dito mamaya, ito yung slope ni A, ito yung slope ni B. Ito yung delta A. Mayroon tayo tinatawag na solid particles na lupa natin. Without
Diba, nagsabi ko sa inyo class na ang classification ng soil natin is meron tayong dry soil. In which, pag sinabi natin dry soil, So, ito yung data A, ito yung data B. So, yung tangent line, magtatama yan doon sa joint B, yung tip. So, kupayin ko lang yung nasa, yan. Kupayin natin to. Ayan. Yung sa website natin. So, ma-identify ka agad natin na yung properties ng lupa natin. Ang tanong sa inyo, paano natin So, medyo matatagalan na kasi nga yung mga annotation. So, ito yung data A. Takal ba yung 10 feet na? Aside from the weight. Kung ang lupa Ito yung data A. Kunin ko yung data B. Sabihin natin na sa ating mga laboratory experiments natin, Data B. meron tayong lupa na sa moisture line. Wala palang delta B. So, gagawa na lang ako ng delta B dito. Pag na-open natin siya, Gagawa na lang tayo dito ng delta B. na-absorb yung tubig open natin. Pag natin yung weight mas maka. That is, it's when it comes sa Ito yung delta B. sa mga So, ito yung data B. o yung lupa natin, nagkakaroon ba ng expansion o nagkakaroon ng increase yung lupa natin? So, pwede rin natin yung i-apply dito. So, try lang natin yung slope pa. Slope ni A. Ito rin yan. Nagkakaroon ba ng paglaki o nagkakaroon ba ng expansion or parang lubuhur ng expansion sa class? So, kupayin ko na lang ito. Ito rin naman yan. O nagkaroon or governing law in terms of the board of master plan. So, as civil engineers, So, hindi siya data A. Data prime B. O data... planning ng ating planning design, the master plan. Tapos na So, we already have no master. So, data prime B. So that is how we the presence. I am a professional master planner. Okay, next. That is for our tinatawag natin na yung So, kaya tinatawag medyo alam ko natin na medyo alam ko na principles ng compaction. regulations with that. So, Okay. also, if you are Since meron tayong compaction natin, the master plan, master plan is ang tanong is paano natin Ano ba nalagay dun sa kabila? Tingnan natin ha. Nalagay nyo dito. Data prime AA pala. So, lagay ko muna data prime AA. The soil is compacted is a mold that has a volume of So, data prime AA. Data prime AA. Then dito sa kabila, data prime BA. Ay, BA nga tama. So, data prime BA dito. So, pagtang ko lang ito ha. Para pala hindi na ito na lang. So, ang diameter niya, also the mold natin is 4 inches. Maliit lang, almost 100 millimeter. So sa ating laboratory test, yung molds natin is really based ng ating extension. So, ito naman ngayon yung due to moment B. Ito yung magiging data prime BB. Then, ito kabila ang data prime BA. AB. Para hindi sila parehas. So, AB. Yan. Data prime AB. Okay. Yan. So, itong redundant MA saka MB, madali niya makuha yung kanilang slope kasi nga nasa table naman yan. So, ito na lang sigurong primary structure. Ano ba yung slope na to? Saka slope na yan. So, alam natin na yung slope at A, di ba ang slope sa peak, 0? Kung gagawa tayo ng equation, doon sa slope at A, 0 yan. So, kailangan yung sa primary structure,
So, pag pinag-add nyo yung delta A plus delta prime AA plus delta prime AB, lalabas dyan, 0 dapat. So, lagay lang natin equation, delta A plus So, meron din tayong extension dito. Ito yung pinaka-extension Yes. natin. And of course, meron tayong passive. so delta prime AA, Yung hammer natin na ida-drop natin dito sa ating yan. ito na siya. So, na yung ating- Yung lalabas dyan ay 0. ida-drop natin plus ng certain number of rows natin. So, ganoon din naman sa B. Ang possible, Alam natin ito sa joint B, dito, yung slope dyan, 0. So, pagtan nyo lang to. So, bumuo tayo ng dalawang equation. So, ito lang mga pagtan dyan. So, maging delta B. Yan. at sa yung sa bulsa nila, yung third party sa So, delta B plus delta, ano ba to? Delta BA, then delta prime BB. So, alam, para makuha natin tong, so explain ko muna tong sa delta prime AA tsaka delta prime BB. So, makukuha kasi natin yan using vertical work. Yung vertical work ulit. So, kung i-apply ko, so for example, so kupayin ko lang to. Ito ko na siguro ilagay. Then, papalitan nyo lang yung moment at A ng unit load. So, pag binan nyo yan, magkakaroon yan ng instead na delta. So, pares na lang natin dito sa application na gawa niya, alpha AA. So, ito ang gawa niya. Alpha AA, oh. Yan. So, lagay natin dito na alpha AA. Yan. So, instead na delta, lagay natin dito ay alpha. So, pagtan lang natin ang annotation. So, yan ay alpha infinity, ah. So, alpha. So, yan yung, so, assume nyo ng alpha yan. So, alpha AA prime. So, wala tayo. Kung alpha AA prime dito, so dito sa kabila ay alpha BA prime. Pero hindi naman natin ito kailangan. Ayan. So, due to unit load, kung ano yung naging displacement nito, multiply nyo lang yan dun sa moment A, multiply dito, yun yung delta prime AA. Then, yung ating delta prime BA na to, para makuha nyo yan, equal lang din yan sa alpha prime AA, equal to sa moment at A, multiply dun sa alpha BA prime. So, kaya ko lang to. So, palitan ko lang pala to. Ibababa natin ang ating hammer sa approximately 12 inches ang magiging natin para may pwersa siya. So that will be for our standard Proctor test natin. So, ito alpha prime BA. So, same principle. Dito sa redundant MB applied, para makuha natin yung displacement, pagtan nyo lang yung mga unit load, ay yung moment B ng unit load. Then dito, instead na delta, magiging alpha. Sorry. Tama na to. So, magbabago lang ng unit, ng annotation. Instead na alpha A, alpha prime AA, so magbabago. So, dito, magiging alpha prime BB. Yan. Then ito, alpha prime AB. So, kung sasubstitute natin yan sa formula, dito, yan. So, using ko lang, ha. So, 0, sabihin ko kahit equation 1. Equation 1,
Ito equation. moisture content natin. Ito. So, that is Yan. for our volume. Pero ibibigay ko din sa inyo class yung formula natin for our So, 0 equals, so ang delta A natin, fix naman yan. So, hindi nga unit yan eh. Hindi sa virtual work. So, yung delta prime AA, alam natin, namumultiply nyo lang doon sa support plus, so ang support nyo ngayon ay moment A doon sa din space niya. So, din space ng virtual work. So, din space nitong moment at A niya, ito ay ito, alpha prime AA. Yan. So, substitute nyo lang plus, so plus, ganun pa rin, moment at A, hindi na pa siya moment at A kasi ito, ang ating delta prime AB ay, ito na, ito nga pala. So, ang nag-cause ng displacement na to, si moment B. So, lalagay nyo yung moment B. So, plus moment ng B, multiply by, ito, alpha prime AB. So, lagay nyo lang dito. Yan na yung ating equation 1. Dito naman sa equation 2, yan. So, 0, yung delta B natin, so plus delta, equal to delta B, plus, so yung delta prime BA, ito yan, di ba? Na nag-cause ng displacement nga dyan, is moment A. Yan. So, yung moment A, multiply nyo ngayon dun sa din-space na alpha prime BA. So, moment A plus moment A times dito, alpha prime BA. So, kaya meron tayo tinatawag ng maximum air sa mga voids. Ang galing ko lang ito mga red. So, the degree of saturated is equals to 100%. Yung atin is 100%. Then, plus delta prime BB. So, ang delta prime BB ay ito. So, yung delta prime BB na yan, due to yan sa moment B. So, moment B multiplied by alpha prime BB. So, moment B times alpha prime BB. Formula for our ZAB natin. ZAB unit weight natin. So, after nating ma-define yan, so kailangan nyo muna makuha to mga unknown slope. Si delta B, alpha prime BB, at saka alpha prime AA. So, dito mapansin nyo, yung alpha prime AB, doon sa table, at saka to, equal lang yan. Yan. So, ito rin alpha prime BB, tsaka itong alpha prime AA, equal lang din yan. So, pinagkaiba lang yan, siguro yung unit. Kasi sa table, iisa lang yan eh. Parehas unit load. Ayun, ito lang din yan. Kung babalikan natin yung table, so ito lang yan, no? So, nagkaiba na siguro sa sign kasi nga may left at saka may right. Ito yung slope. So, ito lang yan. Nag-given yung length, tapos may given na moment. So, yun lang din yun. Then, baka mahirapan tayo dito, yung itong primary structure. Pero kung titingnan nyo doon sa table, baka meron doong formula. Di ba naka-half yung length. Then, may given na uniformly. Tingnan natin sa table kung meron. Pag wala, edi using the area method. So, dito, nagkataon na merong given na formula. Na pag given yung distributed load na located half of the span, and half, ang slope daw sa left, ito. Ang slope sa right, ito. So, given yung formula. So, lalagay lang natin ito at saka ito doon sa nabuo nating equation. Kasi ito rin naman yan. Kasi nagkataon parehas eh. So, kupahin ko lang para din ako mabalik-balik. Buhay ko dito. So, wait lang guys ha. Magko-comfortable lang.
Fine. Any more option? So, let's continue. So, i-apply lang natin yung nasa table na mga formula since nagkataon na meron. Pero pag wala, edi gamit tayo ng area method. Yan. So, kupihin ko lang itong ulit na buo natin equation. Si equation 1. Yan. So, sa equation 1, yung data A dyan ay nasa, saan ba data A dito? Nasa right. Yan. So, gagamitin nyo na yung formula. So, equal 0, equal to, so yung data A natin nasa right. Ano ba yung right dito? 7W, nasa left, sorry. So, negative 3 times W, na ang W nga natin dito ay 2. And 3 times yung length natin diyan. 2 times L. Ng L nito ay 20. 20 cube. Yan. Over 128 EI. So, yung EI constant. Yan. Then, plus moment A. So, yung alpha prime AA na yan, due to yan sa redundant MA applied. Redundant MA. Yung virtual of, so, putang ko lang ito. Virtual redundant MA. Of redundant MA. So, huwag ko nalagay ng ano siguro. Yan. Then, dito sa kabila, yan. So, virtual redundant moment be applied. ABC. So, ito ay D. Yan. So, itong alpha prime AA, due to yan dun sa unit load ng MA apply. So, dito yan. Yan. So, mapapansin nyo, nasa left to, yung ating unit load. Pero yung ating moment dito sa formula, nasa right. So, pag ganyan, baliktad nyo lang mirror. So, pag in-apply nyo itong formula, baliktad lang din para magiging yung left, right, tapos yung right, magiging left. Magbabaliktad. So, yung alpha A prime located sa left dito. So, pag kukunin nyo, yung right dito sa formula. So, ang right dito ay MOL over 3EI. So, yung MO dyan, yun yung 1. Then yung length, 20 over 3EI. Yan. Plus moment B. So, yung moment B times alpha prime AB, slope yan along virtual of redundant MB dito. Yan yun. So, kung mapapansin nyo, pares lang naman siya, itong shape na to, yung 1 na yan, na may moment, dito. So, nasa saan ba located itong alpha prime AB? AB. Diba nasa right? Nasa left. So, kunin nyo lang itong ito nasa left. So, yan ay negative multiply sa negative 1 times length at 20 over 6 EI. Yan. So, para hindi kayo malito, dito ko nalagay negative. Yan. So, meron tayo isang equation. Then, doon naman sa equation 2, substitute ng value. So, 0. Yan. So, yung ating data B, itong data B na to, yan ay due to moment B. Ano ba yun? Dito. Yan. So, kung mapapansin nyo, nasa sa table, ito ay nasa right. So, apply natin ito. Yan. Apply natin, which is positive. 7
W, so 0, 7 times 2, times, pares na nga siguro, 7 times 2, ganda, itong alam, times length na 20 cube over 384 EI. Yan. Then yung ating moment at A, alpha prime BA, yan yung nasa joint B. Nasa due to unit load along virtual of redundant MA. Ito. Yan. So, ito yun. Yan. So, mapansin nyo, ito rin yan, mirror siya nito. Na, ito yun, dito siya. Nandito. Yan. So, ito ay, kung dito ay right, left, right, dito naman yan ay left. So, yung left niya ay negative 6. So, magiging negative pala to. So, portan ko na lang ng, pwede rin naman dito, negative 1 times length over 6 EI. Which is equal nga siya. Diba sabi ko kanina, yung alpha prime AB na to, equal lang din dito. Negative, negative. Then yung alpha prime BB, equal lang din yan dito sa alpha prime AA. Kasi nga pares sila ng unit eh. Nakaiba na lang ng direction. So, plus moment B, alpha prime BB, ito na yon. Ito rin yun, mirror lang. Pares na pares pala. Which is nasa right. So, ito yon, negative, positive 1 times length over 3 EI. Ayan. So, nakabuo na tayo ng dalawang equation. So, pwede nyo siyang tanggalin yung EI dyan kasi nga 0 naman yung nasa left side. Makukuha nyo yung moment at A and moment at B simultaneously. So, solving simultaneously, makukuha nyo dyan si try nyo sa calculator. Kung medyo high-tech yung calculator nyo. Simultaneously. Simultaneous equation. Equation 1 and equation 2. Ayan. So, or kung gusto niyo mag-algebraic equation, or pwede rin naman para hindi masyado high-tech yung calculator nyo, para magtali yan dalawa, subtract. Since equal tong dalawa, pwede nyo subtract, hindi masisili yung moment A, di ba? So, ang set natin para pwede nyo i-add, maset itong 0, itong moment A, makuha natin si moment B. So, since naka-equal naman yan, pwede ko itong i-multiply ng 2. So, multiply nyo ito ng 2. Di ba lalabas dito ay, so, 2 times 0, 0. So, mamaya natin lalagay. So, kupayin ko lang ito. Yan. So, magkakaroon kayo dito ng 2. So, multiply nyo lang ng 2. Then, 2 times 6, 2 over 6, so magiging 3 na to. Yan na lang. Tapos ito, magkakaroon kayo dito ng 2. Yan. So, this is really important pa rin sa class. So, pwede nyo nang i-add. Add itong dalawa. Diba, pag in-add nyo na itong dalawa, 0 na itong kasi equal lang. So, mag-equal to at saka to. So, magiging 0. So, makukuha nyo si moment B. So, ilan ba yung moment B dito? So, try nyo na lang. Ano ba ang answer dito? So, ang moment B daw ay negative 20.8. Lalabas kasi dito, 20. Lalabas nga negative kasi negative 2. Tapos negative. So, negative nga. So, negative 20.8. Negative 0.8 keeps perfect.
So, try nyo na lang sa calculator ito. Pag add nyo itong dalawa, tsaka to, then add nyo rin to, then by cross multiplication, lalabas tong negative 20.8. O pwede rin namang solving simultaneously. Sa calculator yung naka-matrix. So, lalabas yung moment B. O pwede rin naman natin simplify. Simplify na natin dito. So, 0 equals sa so, ilan ba itong so, add natin. So, 7 times 2 times 2 times 20 cube over 384 minus 3 times 2 times 20 times 20 cube over 128. So, lalabas dito ay 625 ay. So, lalabas dito sa kabila ay 625 over 3 pi. Then, kung itong plus po, ano. So, add nyo na itong dalawa. So, 2 times 20 over 3 minus 20 over 6. So, 10. So, plus 10 moment B. So, lipat nyo lang yung 10. So, 625 over 3 divided by yun, 20.83 sa akin. So, negative 20.83 keeps fit. Yan. So, tama naman. So, after nyo ma-determine si moment B, ano ba pinapangarap dito? Shearing moment diagram. So, hindi pa pala ito ang answer. So, substitute nyo lang yung value ng moment B dito sa isang equation. Either dito or dito. So, maaaring dyan. Lalabas dyan. So, substitute. Sabihin nyo na substitute to equation 2. 1, 2. Para makuha nyo si moment A. So, nagkataon kasi sa parehas naman eh. So, kupihin na lang natin itong ano. Dapat na wala. Negative 45.8. So, substitute nyo dito. Palitan nyo na yung value. So, try natin. Negative. So, negative 3 times 2 times 20 cube over 128 minus plus moment A. Since ang moment A ay negative 20.83 times 20 over 3 divided by so divide 20 over 6. So dapat ang lalabas ay 45.8. Negative 45.86. So check nyo na lang kung ano. Yung kung tama. Yung sa calculator. So po lagay natin yan sa lagay natin doon sa yung
So, moment at A equals sa negative. So, kaya naging negative, ibig sabihin, yung inyong instead na counter dito sa moment A, yung orientation, kailangan ay counterclockwise. Then sa moment B, instead na counter, dapat ay clockwise. So, lagay ko pa rin yung negative. So, negative 45.8. Then sa moment at B, equals sa negative 20.83. Keep speed. Yan. Meron tayong factors na So, keep speed. nag-a-affect sa ating compaction. Para makuha natin, since makikita nyo, 2 unknown na lang to. So, applicable yung summation force at y and moment to determine yung ating unknown forces na si AY and BY. So, lagyan natin ng block siguro to. As of the construction, Kasi hindi natin ma-draw yung shear and moment diagram pagka hindi natin determine si AY and BY. So, mag-moment na lang tayo dyan. So, anything, pwede rin sa summation moment at A. So, summation moment at A equal to 0, counterclockwise, positive. So, yung moment at A, negative 45.8. Then yung AY, negative din yan, times 20 plus 2 times 10 times 15 since minus 20.83. So, ito pala dapat So, ito pala dapat ay positive. So, yung 45.8 naging positive yan kasi nga negative yung value nito eh. So, negative maging positive. O pero kung ayaw nyo man ito, palitan natin siguro ng ano. Palitan natin ng direction. Gawin na natin positive kasi nakuha na natin yung ano. This was signed by Mr. President Ferdinand P. Marcos. Yan. Okay. Kung gaano kadaming So, positive yung 45.8, negative yung 20.83. So, equal to 0. So, makuha nyo na si AY. Yan. So, 45.8 plus 2 times 10 times 15 minus 20.83. So, divided by 20 is 16.25. So, para ma-determine natin si BY, so gamit tayo na summation force at Y. So, AY, 16.25 plus BY minus 2 times 10 equal to 0. So, BY equal sa... So, pa-check na lang kung medyo may mali sa calculator. Plus 2 times 10 times 15 minus 10.83. Check ko lang. Tama. So, 20. So, yan ay 3.75. So, after natin ma-determine yung mga support conditions, lagay lang natin dito para mapag-draw tayo ng shear and moment diagram. So, 16.25. And dito ay 3.75 pips. Pips. Kakapit lang yung lupa natin sa compactor natin. So, pwede na tayo mag-draw ng shear and moment diagram. So, kupain ko lang yung reference line ko dito. Yan. Yan. So, yung moment yan, nasa shear, walang impact yan. Pero sa moment diagram, meron. Okay lang na yung Yan. Lagay natin dito. Partly na basa siya, but not yung talagang saturated yung ating lupa. So, sa shear diagram, keeps yung ating unit. Yan.
So sa joint A, from left to right tayo, yung nakikita tayo magkukos ng shear yung 16.25. Since pataas yan, so tataas lang din yung inyong diagram. Kapala natin. So 16.25. Yung moisture content, yung weather conditions, yes. So, Then may two clips tayo dito between A and mid span. So 16.25 minus yung area ng rectangle na 2 times 10. So yan ay negative 3.75. So maliit lang. Ito. So negative 3.75. Then between midspan to joint B, wala na kayo nakikita ng load. So dire-diretso lang, horizontal lang yan. Then after sa joint B, may nakikita yung positive na 3.75. So add nyo. So pag bumalik sa 0, tama ulit yung inyong diagram. Yan. So lagay lang natin ang gradient. Yan. Okay, next, aside from moisture content natin, ano factors ay yung So para mapag-draw tayo ng moment diagram, kailangan mo natin ma-determine tong sa triangle. So x tsaka tong 10 minus x. So parang similar kanina, by similar triangles, or yung sa mga so by similarity of triangles, so pagtang ko ng value dito 16.25 over x, then equals sa 3.675 over 10 minus x. So by shape solve nyo yan, makuha nyo sa value na x. So alpha equal 3.75 over 10 minus ilan? 8.125. 8.25. 8 point, ilan? 2.125 po. 2.12. 8.2125. 125. Yan. Sorry. So thank you na Joseph. So itong 10 minus x ay equal sa ilan yan? 1 point 8.15 pala po, sir. 5.15. So So lahat ng to, kung ikaw nagkaroon tayo ng shapes ng so ito ay 1.85. kung halimbawa So feet. So check niyo yung unit siya, 8.15. Yan. So after nating ma-determine yan, pwede na tayo mag-proceed sa moment diagram. So lagay ko lang dito. Yan. So keep speed. So at joint A, mapapansin nyo, meron kayo ditong moment. So apply natin yan. So di ba sa chapter 4, yung moment doon, ang counter, so nagka-break yung clockwise ang positive. Counterclockwise ang negative. So dito, since ito ay counterclockwise, negative yung i-input nyo dito. So clockwise kasi yung positive dun sa sa shear and moment diagram pag dun sa base dun sa derivation sa chapter 4. So negative yan value. So 45.8 bababa. Yan. So ito ay 45.8. Then may makikita kayong area ng triangle. So subtract nyo lang dito, add nyo lang dito. So negative 45.8 plus yung area ng triangle na 1/2 base na 8.15 times height na 16.25. So yun ay 20.42. So dahil ay decreasing decreasing kasi 16.25 to 0. So decreasing concave downward.
So, exaggerated lang to itong drawing yan. So, ito ay 620.41 or 42 na lang. Yan. Then, may makikita kayo dito maliit na triangle. So, at subtract nyo yan. So, minus 1/2 base times height na 3.75. So, yan ay 16.95. So, decreasing din niya kasi nga 0 to negative eh. So, drawing natin. So, concave, downward yan. Yan. Masyado itong malapit lang dapat eh. 16. So, 16.95. Then, minus nyo rin yung area ng rectangle na negative 3.75 times 10. So, lalabas ay negative 20.55. So, dahil yan ay rectangle, so susunod yan ay first degree, which is diagonal. So, isa yan. So, ito ay negative 20.85. So, dito nga yung clockwise natin maging positive. So, plus 20.83. So, points 28. So, assuming na natin 0 yan. Nagkaroon lang yan sa round off. Pero almost 0 na yan. So, lagay ko siguro dito yung second degree. So, draw na tayo ng gradient. O, rehatch nyo na lang. So, yung makukuha nyo dito maximum moment, positive at saka negative, yan yung gagamitin nyo sa design subjects. Saka yung maximum shear, positive at saka negative, yan din yung gagamitin nyo sa design subjects. Para ma-design yung, o ma-determine yung sizes, mga dimension. So, ito lang yung hinahanap sa problem. Yan. So, parang mahaba, pero kung alam niyo yung application ng force method, yung primary structure, redundant forces applied, medyo, tsaka kung paano i-interpret yung table ng formula, madali na din. Medyo madali na siya. I-apply lang talaga. Tapos yung iba na dito, parang gagamitin na ng static, tsaka extreme subjects. Itong na-mention natin class, or yung na-mention nyo is, ito ang nagbibigay ng so, may questions kayo, since hanggang dito lang naman yung sample ko sa force method. So, baka next week magbibigay ako ng quiz 2. So, para may prelim naman before finals. Then, after nun, magdi-discuss ako ng chapter 12, yung using moment distribution method.